Isang pinagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Patuloy na pinapakilala ni Jesus ang presensya ng paghahari ng Diyos. Ito ang nagbibigay ng pagbabago. Ito ang naghahamon sa atin na ibahin natin ang pananaw sa buhay. Sa lahat ng mga pagbasa, pinapakilala ni Jesus na napakalapit niya, lalong-lala sa mga isinasantabi, binabaliwala, mga taong natatakot sa kanilang buhay. Bakit? Marahil may kapansanan. Marahil hindi nila narandam ang pagmamalasakit, pagmamahal ng iba. Kaya naisipan na lang, manahimik na lang, manatili sa tabi o marahil hindi makisalamuha sa mga tao. Pero ang papansin natin sa tamang pagbasa, iba ang pananaw ng Diyos. Sa unang pagbasa, galing kay Propeta Isaiah, nandun yung mga taong takot makisalamuha dahil sa kanilang kapansanan. Mga pipi, bulag, lumpo. At anong sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta? Darating ako, huwag kayong matakot, alisin nyo ang takot sa buhay ninyo. Yan ang mensahe rin po sa atin. Marami tayong takot, hindi natin nalalam ano kaya ang mangyari sa future, sa mga nangyayari sa ating kapanahon at sa buong mundo. Muli, ang mensahe ng Panginoon, huwag kayong matakot. Narito ako upang baguhin ang mundo. Napakagandang pagbabago. Yung lumpo hindi lamang nakalakad, lumukso, lumundag. Yung bulag nakakita, no? Yung bingi nakarinig at yung pipi nakapagsalita ng maayos. Marahil napansin po natin mga physical lang ito, pero pwede ring spiritual. Pwede ang tao hindi physically nakakarinig siya, pero kung sarado ang kanyang tainga sa tinig ng Diyos, bingi, mas malala ang kanyang pagkabingi. Dahil kapag ang Diyos ay nagsalita, siya ay nagbibigay ng buhay, pag-asa, lakas, pagbabago sa tao. Napaka-personal ng Diyos. Gusto niya one-on-one. Yun ang ginawa niya sa Ebanghelyo. Nilapit sa kanya ang isang taong bingi at utal. Maaari niyang pagalingin sa harap nila, pero parang mabigyan ng dignidad, pagpapahalaga yung tao. Hiniwalay niya, sila lang one-on-one. Anong ginawa niya? Pinasok ang daliri sa tainga, hinaplos. At kanyang, makita mo, sa pangkaraniwang paraan, tumura at hinawakan ng dila ng tao. At sinabi yung hinawakan ng tainga, epatah, mabuksan ka. At yun nga ang nangyari, nabuksan ang pandinig ng tao, at dahil na-plus din ang kayang dila, nakapagsalita. Sana yun din ang hingi natin sa Diyos sa misang ito. Haplusin ang ating mga tainga, haplusin ang ating dila. Parang yung mga hindi tama, wag nating sabihin. Chismis, paninira, masamang balita, paawang magaganda lang ang ating sasabihin dahil sinasabi natin tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya nararapat lang mabuhay tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi anak ng kadiliman, hindi kasapi ng demonyo. So, pinapaalala sa atin sa ikalawang pasa, galing kay Apostol Santiago.
tinatanong tayo, paano ang ating pagtingin sa mga ibang tao? Kumisan, meron tayong pagtitipon, kumisan may party o ano man yun. Paano natin tinatrato? Paano tayo nagbibigay galang? Lala sa mga dukha, mga maliit na tao na sila mismo parang natatakot makihalubilo. Pero sa mga gathering, sa mga handaan, kumisan papasok ang tao dahil magara ang kanyang suot, yung kanyang paglakad, medyo nakataas ang kanyang noo. Binibigyan ng magandang treatment, pagpapahalaga. Narinig natin sa pagbasa, yung ikalawang pagbasa, kung paano tinatrato ng Diyos ang dukha. Sana ganun din ang ating pagtrato, pagbigay galang. Dahil sa kanila, makakatagpo natin ang Panginoon. At kung paano pinapayaman ng Panginoon yung mga dukha, ganun din ang nangyayari kapag tayo marunong magpakumbaba at tanggapin. Lahat ng nasa atin, hindi natin masasabing sa atin talaga. Dahil wala kang mapapanghawakan anuman, kundi anuman ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. So sa iba't ibang paraan, mga kapatid, ramdam natin ang presensya ng paghahari ng Diyos. Kapag nakita natin kabutihan, pagmamahal, pagmamalasakit, pagtutulungan, sama-samang paglalakbay, suma sa atin ang paghahari ng Diyos. Hari nawa, muling makintal ang ating mga puso, ang ating damdamin sa salita ng Diyos, salitang buhay, salitang dapat isabuhay upang mapasatin ang kaharian ng Diyos. Amen.